Magagawa mo bang late-late ng isang tao nang dahil lamang sa uri ng kanyang trabaho? Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa araw na ito na talaga namang makapagbibigay sa atin ng maraming aral at inspirasyon. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Mang Resty. Bitbit ang maliit na timba ng yelo at ilang kilong isda. Naglalakad na siya palibot sa kanilang barangay. Suot ang kupas na sando at pantalong may bahid na ng lumang pawis. Hindi alintana ang pagod at layo ng nilalakad. Naglalako siya ng isda. Sumisigaw sa labas ng mga kabahayan habang nilalampasan ang mga bahay na may malalaking gate at bagong sasakyan. Kabilang narito ang kay Mang Celso, isa sa mga kapatid niyang nakapag-abroad at ngayon ay may sarili ng negosyo. Aba Resty, akala mo hindi ka nauubusan ng isda, baka naman binababad lang sa yelo yan ha? Biro ni Mang Celso habang nakangisi sa mga kumpare. Tumawa ang iba, pero si Mang Resty pinili na lamang ng ngumiti at tumango. Sanay na siya sa mga patutsada. Hindi naging madali ang buhay niya mula nang pumanaw si Aling Teresa, ang asawa niyang minahal ng buong puso. Mag-isa niyang itinaguyod ang anak nilang si Lance. Ang kita sa pagbebenta ng isda na minsan ay kulang pa sa isang araw na pagkain ay pinambayad niya lamang sa matrikula at pamasahe ni Lance. Kahit walang natitira para sa kanyang sarili, basta't may baon ng kanyang anak ay ayos na sa kanya. Samantala, si Lance ay laging masigasig sa pag-aaral. Kahit luma ang kanyang sapatos at madalas na punit ang bag, hindi ito naging hadlang para makakuha ng mataas na marka. Anak, pasensya ka na kung wala pa tayong pangbagong uniform ha? Sabi ni Mang Resty. Minsan habang tinatahi ang lumang polo ng anak. Ayos lang po yun, Tay. Mas importante pong nariyan kayo. Sagot ni Lance, sabay yakap sa amang amoy dagat at pawis. Lingid sa kaalaman ng karamihan, consistent honor student si Lance. Hindi man siya sikat sa social media o sa sports, kilala naman siya sa kanilang paaralan bilang tahimik pero matalinong estudyante. Lagi siyang inirerekomenda ng mga guro bilang huwaran sa klase. Pero sa barangay nila, si Lance ay anak lang ng mangingisda. Madalas siyang tuksuhin ng mga pinsan. Anak ni Mang Celso at Aling Nida na may mamahaling gadgets at kotse. Ano? Engineer daw? Baka naman magtinda ka lang rin ng isda tulad ng tatay mo. Sabi ng pinsan niyang si Carla. Minsang nagkita sila sa tindahan. Ngunit sa halip na masaktan, ay naging inspirasyon pa ito ni Lance. Sa tuwing pinagtatawanan ng ama niya, mas lalo siyang nagsusumikap. Hindi ko hayaang matulad ako sa kanila. Hindi ko ikakaya ang tatay ko. Bulong niya sa sarili, habang nagbabasa ng engineering book sa ilalim ng kandila. Tuwing gabi, sabay silang kumakain ni Mang Resty. Minsan lugaw lang, minsan sardinas. Pero laging may kasamang ngiti at kwento ng pag-asa. Balang araw anak, sambit ni Mang Resty habang tinatapik ang balikat ni Lance. Makakatikim rin tayo ng tagumpay sa buhay. Hindi man sa yaman, pero sa dangal. At doon nagsimula ang kwento ng amang amoy isda at anak na amoy pangarap. Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Mang Resty sa bahay ng sister-in-law niya na si Aling Nida. May paanyaya kasi ito para sa kaarawan ng bunsong anak na si Arvin. Bitbit ni Mang Resty ang maliit na putahing ginataan na siya mismo ang nagluto. Hindi man marangya, pero galing naman ito sa kanyang puso. Nakasuot siya ng maayos na polo na medyo kupas at nakatsinelas lamang. Pagdating niya sa bakuran, halatang hindi siya bagay sa paligid. Malalaki ang lamesa. May mga balon at isang malaking lechon sa gitna.
Napansin kaagad siya ng ilang bisita, lalo na ang mga kaanak nilang bihis na bihis. Ay, dumating ang amoy dagat, bulong ng isa. Nagdala pa ng ginataan. May cake na tayo rito. Imported pa. Dagdag pa ng isa pang kamag-anak habang nagtatawanan. Oy, Kuya Resty, salubong ni Aling Nida. Pilit ang ngiti. Puti naman at nakapunta ka. Sana next time mas presentable ka naman. Alam mo naman na marami tayong bisita. Ngumiti lang si Mang Resty. Pasensya na, ito lang ang nakayanan ko sabi niya habang iniabot ang dalang putahe. Tinanggap naman ito pero agad na itinabi na para bang hindi karapat-dapat na ihain. Lumapit si Lance sa ama at hinawakan ito sa braso. Naririnig din niya ang panlalait, hindi lang sa ama niya, kung hindi pati na rin sa kanya. Anak ng manging isda, usal ng pinsan niyang si Carla habang tinititigan ang sapatos ni Lance na halatang hiram. Pero si Lance, tumingala lang at ngumiti. Mas okay ng anak ng manging isda kesa naman sa anak ng mayabang, sagot niya sa tono ng paggalang, ngunit may itinatagong tapang. Napalingon ang ilan sa sagot niyang iyon. Tahimik, pero sa mata ng ilan, malinaw na tinamaan sila. Habang masaya ang karamihan sa paligsahan, sayawan at videoke, napansin ni Lance na abala ang mga pinsan sa cellphone. Pa-picture dito, video roon. Pero sa kabila ng marangyang handaan, kapansin-pansing malamig ang samahan. Puro pakitang tao, puro plastikan. Sa isang gilid, tahimik si Mang Resty habang pinagmamasdan si Lance. Hindi siya nakikisabay sa kasiyahan. Inilabas niya ang lumang larawan ng kanyang yumaong asawa mula sa pitaka. Ito ay si Teresa. Kung nakikita mo lang sana ang anak natin. Samantala, umakyat si Carla sa entablado para magpasalamat. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng regalo para sa kapatid ko. Lalo na sa mga klase na pagkain. Yung iba dyan, next time po sana wag na lang pong magdala. Kung ay pipilit lang. Sabay sulyap kay Mang Resty. Nagtawanan ng ilan. Walang galang ang pamangkin niyang ito. Napakabastos tulad ng ama. Napalunok na lamang si Lance. Muntika na siyang tumayo pero pinigilan siya ng ama. Hayaan mo na sila anak, bulong ni Mang Resty. Basta tayo, may dangal at pagmamahal. Pag uwi nila, tahimik lamang ang dalawa. Pero sa isip ni Lance, nagniningas ang determinasyon. Makikita nila balang araw, bulong niya. Hindi yaman ang sukatan ng tagumpay. At ang tatay ko, siya ang tunay na mayaman. Sa lumang bahay ni Mang Resty, maagang nagigising si Lance upang pumasok sa paaralan. Pitpit ang lumang bag na may mga tahing kamay ng kanyang ama. Suot ang sapatos na nilagyan ng mga pandikit para lamang muling magamit. Wala siyang reklamo. Sanay na siya sa ganitong buhay. Masaya na siyang nakakapasok at natututo araw-araw. Sa mesa, naghain si Mang Resty ng mainit na lugaw. Anak, ito lang muna tayo ngayon ha. Sabay abot ng mangkok. Tumango lamang si Lance, sabay ngiti sa kanyang ama. Basta't may laman ng tiyan tay, laban lang. Habang nasa klase, pansin ng mga guro si Lance, aktibo sa talakayan. Palaging handa. Minsan, isang guro ang lumapit sa kanya matapos makakuha ng perfect score dahil sa pagsusulit. Lance, napakagaling mo talaga. May bala ka bang sumali sa science fair? Tanong ng guro. Opo, pero baka hindi po ako makasali kasi may bayad po yung materials. Mainang sagot niya. Narinig ito ng isang kaklase. Bakit ba kasi sumasali yan? Wala ka namang pambayad. Sayang lang, Lance. Sabi ng isa, sabay tawa ng ilan. Umuwi si Lance ng tahimik. Pagdating sa bahay, dadatnan niya si Mang Resty na nililinis ang mga isda. Tay, kailangan ko raw po ng pambili ng materyales para po sa school.
Pero okay lang po kung hindi kaya, sabi niya habang inilalapag ang bag. Tumingin si Mang Resty at ngumiti. Bukas anak, maaga akong babangon. Pupunta ako sa kabilang barangay. Mas maraming bumibili roon. Hindi ko hayaang mawalan ka ng pagkakataon anak. Kinabukasan nga, dala ni Mang Resty ang lahat ng isdang naipon. Kahit malayo, nilakad niya ito upang makabenta. Pawisan at gutom, pero nakangiti pa rin siya habang iniisip ang pangarap ng anak. Sa hapon, may dalang papel at kaunting pera si Mang Resty. Anak, bayaran mo na yung kailangan mo ha. Nagtira lang ako ng barya para sa pamasahe ko bukas, sabi niya sabay abot ng pambili. Niyakap siya ni Lance, mahigpit. Tay, salamat po. Hindi ko kayo bibiguin. At dumating na nga ang araw ng science fair. Ang proyekto ni Lance, gamit ang recycled materials, ay humakot ng atensyon. Imbes na gumamit ng mahal na materyales, ginamit niya ang lumang lata, wire ng sirang radyo, at mga peraso ng kahoy. Paano mo naisip to? Tanong ng hurado. Sapat na po ang talino't tiyaga. Kung kulang ka sa yaman, sagot ni Lance. Dahil doon ay nagwagi siya, ipinagmalaki siya ng paaralan. Ngunit sa kanilang barangay, hindi pa rin siya pinapansin ng mga pinsan niya. Science fair lang yan, wala yan sa college, sambit ni Junjun, ang anak ni Mang Celso. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Lance ay nakapasa sa entrance exam ng isang kilalang universidad. Scholar, libre ang tuition at may allowance pa. Pag-uwi, halos lumuwa si Mang Resty sa balita. Makakapasok ka na anak. Salamat talaga sa Diyos. Sa simpleng lugaw na almusal, lumalawak ang pangarap at sa likod ng bawat tagumpay ni Lance, naroon ang ama. May amoy mang isda, ngunit may pusong mas malinis pa sa dagat. Sa unang araw ng klase sa universidad, hindi maiwasang mangamba ni Lance. Malayo ang paaralan. Puro banyagang mukha at mayayamang estudyante. Suot niya pa rin ang parehong polo at slack na inipon pa ni Mang Resty para ito'y mapatahi lamang. Wala siyang cellphone na bago, laptop man lang, o branded na gamit. Pero ang puso niya ay punong-puno ng pag-asa. Kayang-kaya mo yan anak, sabi ni Mang Resty habang hinahatid siya sa terminal. Pag-aralan mo lang kung papaanong makihalubilo sa kanila ha. Hindi mo kailangang maging kagaya nila anak. Tumango si Lance. Ngiti ng may kaba. Pitpit ang baon na niluto ng ama. Tinapay at piniritong itlog na binalot sa papel. Sa eskwelahan, kapansin-pansin ang kaibahan niya sa iba. May isa pang pagkakataon na nahiya siya habang nasa library at lumang notebook lamang ang gamit niya. Old school ka ba? Biro ng ilang kaklase na may tablet. Hindi po, practical lang, sagot niya sabay ngiti. Pag-uwi, ay pagod si Lance, dala ang mabibigat na aklat. Ngunit hindi niya iyon ininda nang makita ang ama niyang pagod sa kakatinda. Kamusta ang unang araw anak? Tanong ni Mang Resty habang iniabot ang baso ng tubig. Medyo mahirap tay, pero kakayanin po, sagot ni Lance. Napilit ang ngiti. Habang gabi na at lahat ay tahimik, naupo si Lance sa gilid ng kama. Hawak ang lumang larawan ng kanyang ina. Ma, sana nandito ka. Pero huwag kang mag-alala. Si tatay, siya ang dahilan kung bakit hindi po ako sumusuko. Lumapit si Mang Resty at naupo sa tabi niya. Alam mo anak, hindi ako perpekto. Hindi ko man naibigay ang karangyang kailangan mo. Sinikap kong ibigay ang nararapat para sa iyo anak. Napaluha si Lance. Tahimik. Tay, minsan naiingit ako sa iba. Pero kapag naisip ko kayo, alam kong mas blessed pa rin po ako kaysa sa kanila. Ikinuwento ni Mang Resty kung papaano siyang iniwan ng mga kaibigan noong nabalo. Papaano siya tiniis ng mga kapatid. At kung papaanong sinakripisyo niya ang sariling kaginhawaan
para mapalaki si Lance. Hindi ko ginusto ang buhay na ganito, anak. Pero kung ang kapalit ay ikaw na may pangarap, tatanggapin ko pa rin, sabi niya, baka sa mukha ang bigat ng mga taon. Niyakap siya ni Lance, mahigpit, at sa yakap na yon, parang napawi ang lahat ng pangungutya, sakit at pagod. Kinabukasan, bago pumasok si Lance, iniabot ni Mang Resty ang baon. Anak, wala tayong masarap ngayon ha. Pero may nilagay akong munggo sa kanin. Pampalakas ng utak, anak, sabay kindat nito. Sabay silang tumawa. Sa ilalim ng matinding araw, habang si Mang Resty ay muli nang naglalakad hawak ang timba ng isda, at si Lance naman ay papasok sa klase sa gitna ng mga maikaya. Dalawa silang lumalaban sa buhay. Magkaibang mundo, pero iisa ng layunin. At sa bawat gabi ng luha, sumisilip ang umagang may dalang pag-asa. Habang patuloy na nagsusumikap sila sa universidad, hindi may kakailang unti-unti siyang napapansin ng mga propesor at maging ng mga estudyante. Sa kabila ng simpleng itsura at kakulangan sa material na bagay, kapansin-pansin ang kanyang katalinuhan at kababaang loob. Isang araw, kinanap ang isang academic recognition sa kanilang paaralan. Ikinagulat ng marami ng tawagin ng pangalan ni Lance bilang isa sa mga top achievers sa buong department nila. Habang umaakit siya ng entablado, ilang estudyante ang nagtanong-tanong. Sino yan? Wala namang kagamit-gamit yan. Hindi ba siya yung anak ng mangingisda na matanda na laging sumasalubong sa gate? Lahat ay nagtaka, ngunit ang guro niyang si Ginoong Beltran tumayo at nagbigay ng mensahe. Hindi lahat ng matalino ay may kakayahang bumili ng mamahaling gamit. Minsan, ang tunay na matalino ay pinapakita sa tiyaga, disiplina at respeto. Tulad nitong si Lance, napakahusay niya. Hinahangaan ka ng buong paaralan, Lance. Nagpalakpakan ng marami, ngunit ang iba ay parang nadismayan. Ilang araw matapos iyon, bumalik si Lance sa kanilang barangay para magatid ng ilang papeles sa scholarship office ng munisipyo. Sa pagdaan niya sa bakuran ni Mang Celso, naroon ang mga pinsan at ilang mga kaanak. Napansin siyang dumaan at agad na nanlait. Oy, si Genius Boy, may medalya na naman. Hede wow, ani ng isang pinsan niya habang nakangising may halong pangungutya. Ngunit biglang may lumapit na barangay kagawad at tinapik itong si Lance. Lance, congratulations ha. Ang galing mo raw sa university. Proud kami sa'yo dito sa barangay. Tahimik ang lahat. Napatingin ang mga pinsan sa isa't isa. Halatang hindi nila alam ang mga nangyayari kay Lance. Engineer ka na raw next year? Tanong ng isa pang kagawad. Opo, graduating na rin po ako. Sagot ni Lance, may hinang tinig. Baka sa mukha ni na Carla at Junjun ang pagkagulat. Hindi nila sukat akalain na ang binabaliwala nilang pinsan ay ang tinitingala na ngayon ng mga taga-barangay sa paglipas ng ilang mga taon. Pag-uwi ni Lance, sinalubong siya ng tatay niyang si Mang Resty. Bitbit ang kalahating kilong isda na hindi niya naibenta. Pasensya ka na, anak ha. Ito lang ang ulam natin ngayon. Ani nito. Ngunit saglit lang ay agad na ipinalita ni Lance ang nangyari. Tay, napansin na nila. Hindi lang po sa school, pati na rin po dito sa barangay natin. Proud po sila sa atin, tay. Napatigil si Mang Resty. Parang sumabog ang kanyang puso sa tuwa. Dati silang hindi pinapakinggan sa kanilang lugar. Nilalait ng mga kamag-anak. Pero ngayon, may mga tao nang nagsasabi na proud sila sa kanila. Samantala, hindi naman maipinta ang mukha ng mga kapatid ni Mang Resty. Ang ilan kasi sa mga anak ng mga ito ay nagsipagbuntis sa murang edad. Ang iba na may nabalitaan nilang nasangkot sa gulo sa kolehiyo. Wala sa kanilang nakapagtapos pa. Sa kanilang pagmamataas at yaman, wala ni isa sa mga anak nilang nagtagumpay. Ang akala nilang kahiyan sa pamilya, si Mang Resty at ang anak nitong si Lance
ang siya pa palang magbibigay ng karangalan. At dito na nga nagsimulang gumuho ang pader ng pagmamataas. Unti-unti nang lumalantad ang katotohanang matagal na nilang tinatago. Sa tunay na buhay pala, hindi pera ang batayan ng tagumpay, kung hindi paninindigan, sakripisyo, at pusong punong-puno ng pag-asa. Lumipas ang taon, dumating na ang araw na pinakihintay ni Lance. Ito ay ang kanyang pagtatapos. Isang malaking okasyon ito sa buong universidad, at lahat ay abala sa paghahanda. Ang mga estudyante ay abala na nagpapaayos ng kanilang mga buhok, nagsusukat ng toga, at nagre-rehearse ng kanilang graduation speeches. Habang ang iba'y may entourage ng magulang na nakabarong at long gown, si Lance ay simpleng sinamahan ni Mang Resty. Suot ng matanda ang lumang barong na ipinaayos pa niya kay Aling Rosa, ang mananahi sa kanto. May kaunting lamat na sa manggas at medyo amoy isda pa rin ito kahit ilang ulit ng nilabhan. Pero baliwala lamang ito sa mag-ama. Nang dumating sila sa venue ng graduation, agad silang napansin ng ilan. "Bakit parang amoy palengke dito?" tanong ng isang estudyante sabay singhot. "Baka yung matandang may dalang supot ng sapatos," pulong ng isa, sabay sulyap kay Mang Resty. Hindi lingid kay Lance ang mga bulong-bulungan at tawanan. Nakita niyang nakatungo ang ama at parang nahiya. Pero agad siyang lumapit. Hinawakan nito sa balikat at sinabing, "Tay, ako ang pinaka-proud na anak sa buong batch na to. Hindi ako magtatapos kung wala po kayo." Napangiti si Mang Resty. Pilit niyang pinigil ang luha. Sa loob ng hall, isa-isang tinawag ang mga graduates. Nang marinig ang cum laude, Lance de la Vega, ay sumabog ang palakpakan. Tumayo si Lance at inakay si Mang Resty doon sa entablado para isabit ang kanyang medalya. Sa sandaling iyon, huminto ang bulong-bulungan. Maraming napatingin sa matandang magulang na may mga kalyo sa kamay. Nangingitim ang mga kuko at may bahid pa na tuyong amoy ng dagat. Ngunit sa mga mata ni Lance, ito ang pinakamakisig na lalaki sa buong mundo. Ilang sandali pa'y umakyat na si Lance sa entablado para sa kanyang graduation speech bilang isa sa mga top graduates. Taimtim ang katahimikan ng buong bulwagan. "Magandang araw po sa inyong lahat," panimula niya. "Ako po si Lance de la Vega, anak ng isang mangingisda. Wala kaming sasakyan, wala kaming lupa, at minsan wala ring ulam. Pero may isang bagay kaming sobra. Ito po ay ang pagmamahal at sakripisyo ng isang ama." Napatingin siya sa audience at doon niya nakita si Mang Celso at Aling Nita kasama ang kanilang mga anak. Tahimik ang mga ito at hindi makatingin ng diretso. "Maraming beses pong pinagtawanan ng tatay ko, minsan pati ako. Pero kung hindi dahil sa kanya, ay wala po ako rito. Ang amoy ng isda sa kanyang katawan ay amoy ng pagsusumikap. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay halik ng sakripisyo." Tumayo ang lahat, nagpalakpakan. Merong mga luha sa kanilang mga mata. Katahimikan ng paghanga. Maging ang mga dati ng lait, hindi na makatingin ng diretso. Habang pumababa sila sa entablado, agad niyang niyakap si Mang Resty. Pareho silang umiiyak ng sandaling iyon. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa tagumpay na bunga ng hirap, tiis, at pag-ibig. Sa wakas, ang dating pinagtatawanan ay pinapalakpakan na. Pagkatapos ng graduation, hindi pa rin tumigil ang pag-uusap-usap patungkol kay Lance at sa kanyang ama. Sa social media ng eskwelahan, nag-viral ang video ng kanyang speech. Maraming netizens ang nagkomento. "Hindi ko napigilan ng maluha. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi yaman kundi sakripisyo. Saludo kay Tatay Resty," sabi ng mga komento. Sa barangay naman, naging usap-usapan ang tagumpay ng mag-ama. Ang dating nilalait, ngayon ay iniidolo na. Ang mga dati lumalait ay tila nawala ang lakas ng loob. Isang araw, may naganap na barangay assembly. Dinaluhan ito ng mga residente.
pati na ang pamilya ni Mang Celso at Aling Nida. Ipinatawag si Lance upang magbigay ng mensahe bilang bagong graduate na nagbigay ng dangal sa kanilang lugar. Tumayo si Lance sa harap, suot ang medalya at simpleng polo. Hindi ko po akalaing darating ang araw na tatayo ako sa harap ninyo para po magsalita, hindi bilang anak ng mahirap, kung hindi bilang simbolo po ng sakripisyo ng mga magulang nating tahimik lamang na lumalaban sa araw-araw. Panimula niya. Napatingin siya sa mga pinsan niya. Tahimik ang mga ito, parang hindi makapaniwala. Si Carla, ang laging mayabang, ay nakayuko lang. Hindi po naging madali ang lahat. May mga gabi pong wala kaming ulam at wala pong makain. May mga araw na pinagtatawanan kami dahil sa amoy po namin, sa itsura at sa suot. At lalo na po sa estado ng buhay. Pero hindi po kami bumigay dahil may pananalig at respeto kami sa isa't isa. Hindi ko po ito sinasabi para magyabang. Sinasabi ko po ito para ipaalala. Huwag po nating mamalitin ang mga taong tahimik lang na nagsusumikap. Minsan ang nilalait natin ngayon ay siya pang magbibigay sa atin ng hiya kinabukasan. Napatingin siya kay Mang Celso na nakayuko at hindi makatingin sa pamangkin. Ramdam ni Lance ang tensyon. Pero sa halip na batikusin, pinili niyang tapusin ang kanyang mensahe sa kabutihan. Sa lahat po ng mga kabataan, sana mas piliin nating pahalagahan ang ating mga magulang. Kahit amoy isda pa, kahit amoy langis, o may araw sila ang dahilan ng ating kinabukasan. Muling pumalakpak ang mga tao. Mailan pang lumapit kay Mang Resty upang makipagkamay. Kuya Resty, pasensya ka na dati ha. Hindi namin naisip na ganito kaganda ang pagpapalaki mo kay Lance. Sambit ng isang dating kapitbahay na minsang tumatawa sa kanila. Ngumiti si Mang Resty. Naku, wala yun. Ang importante natuto tayong lahat. Samantala, sa bahay nila Aling Nida, tahimik ang gabi. Si Junjun ay hindi nakapagtapos dahil sa bisyo. Si Arvin naman ay di makapasa-pasa sa kolehiyo dahil mahina ito sa klase. Nag-away ang mag-asawa. Bakit kasi puro yaman ang inuuna natin? Tingnan mo si Kuya Resty oh, mas maayos pa ang anak niya. Sigaw ni Aling Nida kay Mang Celso. Ngunit huli na ang lahat. Samantala si Lance at Mang Resty, simpleng nagsasalo ng pritong galunggong at kanin. Nagtatawanan sa ilalim ng gasera. Anak, anong balak mo ngayon? Tay, mag-a-apply po ako bilang engineer. Pero bago po yun, gusto ko po munang magbakasyon. Kasama po kayo. Sa wakas, hindi lang boses ng katotohanan ang narinig, kung hindi boses ng dangal na matagal nang nilamon ng yabang ng iba. Lumipas ang ilang mga buwan. Si Lance isa ng lisensyadong engineer at nagtatrabaho sa isang kilalang construction firm sa Maynila. Bagamat inaalok siya ng mga mamahaling kondo, ay mas pinili pa rin niyang umuwi sa probinsya tuwing katapusan ng buwan upang makasama ang kanyang minamahal na ama. Minsan pag uwi niya, sinalubong siya ni Mang Resty sa tabing dagat. Nasa isang bangkang gawa sa kahoy ang matanda, nag-aayos ng lambat. O anak, nariyan ka na pala, bungad ni Mang Resty, habang abalang inaalis ang nakakabit na basura sa lambat. Tay, may sorpresa po ako sa iyo. Ngumiti si Lance at iniabot ang sobre. Ano to anak? Tanong ng ama. Pirmahan mo po. Titulo po ito ng lupa at building permit para po sa bago mong tindahan ng isda at maliit na resto. Hindi na kayo kailangang maglako araw-araw, tay. Magkakaroon na po kayo ng sariling pwesto. Natigilan si Mang Resty. Tumulo ang luha niya habang nakatitig sa papel. Hindi siya makapaniwalang ang dating binabaliwala ng lahat. Ngayon ay may sarili ng negosyo na alay ng kanyang minamahal na anak. Hindi ko ito pinangarap anak para sa sarili ko. Gusto ko lang na makapagtapos ka. Alam ko po tay. At ngayon, ako naman po ang gaganti ng lahat ng sakripisyo nyo. Samantala, sa kabilang baryo, ibang eksena ang bumungad. Si Mang Celso ay nag-apply ng trabaho bilang tanod. Nawalan siya ng negosyo matapos magloko ang panganay at mabuntis nito ang menor de edad na nobya. Si Aling Nida naman,
ay hindi na kasing lakas manglait tulad ng dati. Tila ba kinain na ng karma ang yabang ng mga ito ngayon. Isang araw ay nag-cruise ang landas nila sa bayan habang namimili ang mag-ama. Ay si Engineer Lance, pati ng ilang mga tao. Nako, napakabait mo pa rin kahit sikat ka na. Hindi ka pa rin nagbago, sabi ng isang lola sa palengke. Napansin nila si Carla na naglalako rin ng kulay. Tumango siya rito. Hi Carla. Simpleng bati niya. Hindi makatingin si Carla. Nahihiya ito. Lance, pasensya ka na dati ha? Ngumiti lang si Lance. Wala yun. Sana okay ka lang. Maya-maya pa ay umalis na silang mag-ama. Bit-bit ang mga pinamili. Pagdating sa kanilang lumang bahay na ngayon ay pinaparenovate, muling nag-usap ang mag-ama sa harap ng bahay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tay, naisip ko pong magpatayo ng scholarship program para po sa mga anak ng mga mangingisda. Sa pangalan niyo po. Malaking karangalan yan anak. Deserve niyo po yan tay. Kayo po ang dahilan kung bakit ako naging ako. Tahimik silang nagyakap. Sa huli, hindi sukatan ng tagumpay ang yaman o estado sa buhay. Minsan, ito'y nasusukat sa pawis ng isang amang amoy isda. Pero may pusong gintong higit pa sa anumang diploma. At sa bawat patak ng luha na dumaan sa gutom, sa pangungutya, sa pagod, doon mas tumingkad ang tunay na mukha ng tagumpay. Makaraan ng 5 taon, isang malawak at modernong gusali ang itinayo sa mismong lugar kung saan dati ay nakatirik ang maliit at barong-barong na kubo ni Mang Resty. Sa harap nito, ay isang makintab na karatolang bakal na mayroong nakaukit. Resty de la Vega Foundation. Para sa anak ng mangingisda. Sa loob ng gusali ay may mga silid-aralan para sa mga scholar. Maliit na museo na nagpapakita ng kasaysayan ng pangingisda sa kanilang bayan. At isang silid na puno ng litrato ni Mang Resty at Lance mula sa araw na naglalako sila ng isda hanggang sa araw ng kanyang graduation. Kinukunita taon-taon ang araw ng mga manggagawang bayan kung saan binibigyan pugay ang mga tulad ni Mang Resty, mga simpleng tao ngunit dakila ang puso. Isang gabi habang magkasama ang mag-ama sa tabing dagat, nagsalita si Lance. Tay, hindi niyo po siguro inakala na ang pawis niyo dati ay magiging dahilan ng pag-angat natin. Maraming salamat po sa sakripisyo niyo, Itay. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay wala po ako sa kinatatayuan ko ngayon. Naku anak, huwag ka lang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa Panginoon at pati na rin sa sarili mo. Dahil kung hindi ka nagsumikap, talaga namang hindi mo maaabot ang mga pangarap mo. Masaya ako sa narating mo anak. At ikinararangal kita. Proud na proud ako sa iyo anak. Nagyakap ang mag-ama. Masaya silang tumingin sa langit at pinagmasdan ng mga bituin. Kung narito lang ang nanay mo ngayon, alam kong magiging masaya siya at proud din sa iyo anak. Mahal na mahal ka namin. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong napulot sa ating kwento sa araw nito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out. Magagawa mo bang late-late ng isang